May ako na-explain kay Chamame. Basta ito po ang grades po nila. So, ang pasado po kasi 75. Yung grades po ni Victoriano ay Pilipino. Sa Pilipino pa lang Good morning! Good morning! So, nandito na po tayo mga amigo sa Eksena tuloy. Nandito na po tayo kay Ma'am Leila at ngayon po ay malalaman na natin. So, i-explain ko kay Tia Cesa kung ano yung magaganap. Actually, good morning Ma'am Leila. Morning. Ano, professional eh. Pero pagka wala kang ginawa, balita, okay ka naman dyan? Siyempre, professional. Pag nasa loob po kami, ganyan kami mag-usap. Pero pag nasa labas pag may nakita ng bata, pag labas kami, dunggulan. Ayan, bandagulan. Chamame, no? Pero naman talaga to, no? Talagang, per quarter. Oo, bawat grading, tinatatawag yung mga magulang para sabihin kung ano yung development o ano yung masasabi nila sa mga bata, yung mga anak nila. So, nagkataon lang po na tayo, nagbibideo po tayo at yung iba, syempre hindi naman na binibideo, yung mga ibang nanay kasi hindi naman sila vlogger. Yun. Ngayon po ay kami, ang oras pa natin alas 10, no? Alas 10 pa talaga yung oras namin kasi sabi ni Teacher Sharon, mauna na rin kami dito kasi wala daw katao-tao. So ayan, Chamame, no? Aquí, kada terminar de una, anong grading? Grado? First grading. Is it Espanyol? Grado. Una grado, todo, di ba sa kanila trimester? Dito, 4. Tu país solo 3, no? 1, 2, 3. Aquí 4. 4. Kada grado, Chamame, todo niños, madre, venir aquí para saber todo. Así. Después, decir también, cuando termina esto, aprobado. Así. O yun. Trimestre, pero aquí 4. Sabi ko kay Chamame, ang mga nanay pinapatawag every grading period pa. Grading, tama ba? Every grading, every end ng grading period para malaman kung ano yung ano nangyari sa mga bata, kung okay ba o may mga dapat baguhin o dapat ayusin. First time po ako makaka-attend na to. Usually po sila rin umaten, syempre OFW tayo, hindi natin magampanan yun. So ngayon, magagampanan na po natin mga amigo. Good morning po sa ating dalawang magulang ng mga batang Afrikano. So, let's begin with Victoriano. Ayan. So, I-explain mo lang. In English to, translate mo na lang. Tagalogin mo na lang. Di Tagalog. Decision ka. Decision ako. Kaya may kahit English na Tagalog, explain ko na Spanish. Sige, Tagalog na lang. Hindi, English na. English ang kasulat. Tagalog. Kaya ba? Espanyol, parehas. Okay na, kaya ko pag kahit English na. Sige. Sige. English challenge. Okay. Ayan, so let's begin with the strength ni Amir. Okay, sige, Tagalog na lang para ma-explain ko mabuti. Sige. So, si Amir po ay striving siya na makapag-cope up sa mga lessons. Ayan. So, tinatry niya yung best niya para maka-adapt dun sa pagklase ng pagtuturo dito sa Pilipinas. He is motivated if he got high score. Ayan. Okay. Masaya siya kapag nakakakuha siya ng mga matataas na marka. Lagi niyang parang ipinagmamalaki sa akin kapag sa iba't ibang subjects, ipapakita niya. Ma'am Leila, papakita niya sa akin. So, he is motivated when he got high score. And he is motivated as well if he understand the lessons well. Ayan. So, parang lagi siyang masaya kapag mataas na kukuha niya, na-understand niya yung lesson, tapos nakakapag-participate siya. And then, yun nga, isa pa niyang strength, madali siya kaibigan. Madali siya makakuha ng kaibigan inside the classroom, outside the classroom. Walang problema sa kanya pakikipagkaibigan. Tapos, lagi naman siyang excited na mag-attend ng klase. Ayan, ganun naman si Amir. Ngayon, explain mo muna kay Chamame. Ayun, Chamame, maestra ha dicho, Amir, cuando está en clase,
cuando cogido de examen, después su examen está bien, él contento y también quiere estudiar más. Así. Ejemplo, examen hoy 10 hasta 10. 10 puntos. Después él cuidó 8. Ella contento y también él quiere estudiar más, dicho. También Amir tiene muchos compañeros aquí. No antes solo sentar así. Así sociable, así. Después Amir también tiene amigo la fuera, no como aquí. Por eso de Amir adaptar de cosas aquí, acostumbrar aquí. Ayun, explain ko lang. Tapos, ngayon naman po, dun sa weakness, or dun sa weaknesses niya, natapos na tayong discuss yung strength niya, ngayon naman yung weaknesses. So, unang-una ay, nabanggit mo kanina na madali siya makapagkaibigan. Ang problema, kapag sumusobra na yung makikipagkaibigan niya, yung too much playing, ang nangyayari is nagkakaroon sila ng conflict ng mga nagiging kaibigan na niya. So, meron ng nabubuong parang medyo nagkakainisan, tapos medyo may konting kalbian or yung medyo nagkakasakitan na unintentionally. Kung familiarity kasi yun, di ba? Yung parang familiar na kasi isa't isa, parang wala na kayong... parang mga sila magkakapatid, di ba? So, nasosobrahan, minsan nagkakasakitan. Yun naman yung lagi inire-remind sa kanya. And then, hindi naman nakikipag-away. Hindi naman siya nakikipag-away, kaya nga lang... Kumbaga pagka nag-aawa, naglalaro, parang nagkakapikunan na gano'n. Hindi siya yung kung halimbawa sa sobrang excited nila ng paglalaro. Yung halimbawa, naglalaro na parang na suntukan, kunwari. May dikit, may pitik na nangyayari, o kaya accidentally, parang medyo kakalbi ng konti yung klase or yung kaibigan. Tapos, during classes, madali siyang ma-distract. Madali siyang ma-distract. Ma-distract. Tapos, kapag hindi, yun nga, sabi ko, strength niya, kapag na-understand niya yung lesson, masaya siya. Pag hindi niya na-understand yung lesson, natutugtog na lang siya. Tumutugtog siya, tapos tutulungan ni teacher, pero ayaw na niyang, parang nahihiya ba, o ayaw niya nang tumayo para i-understand yung sinasabi ng teacher. Okay. Parang yung bagabag ng loob niya. Ayun, parang humihina yung self-confidence niya. Confidence niya. Thank you. Tapos, yun po ay... Bawa ba ang kumpiyansa sa sarili niya kapag hindi niya maintindihan. Hindi niya maintindihan. Oo, hindi niya yung parang hindi niya ipipilit pa na intindihin ganun. Nalulungkot siya kaagad. Yung parang gano'n, nalulungkot siya kaagad. Tapos, yun nga, isa pa nilang weakness, syempre, yung language natin. Nahihirapan pa rin sila na, though marami na din silang naiintindihan. Kaya nga lang, yung siguro, yun din, hihirapan siyang i-explain yung sarili niya, or naintindihan man niya yung lesson na sinasabi ng teacher, nahihiya naman siya na sabihin yung sagot niya, dahil nga, Spanish yung alam niyang i-explain, gano'n. Tapos, wala, yun lang naman ang napapansin ko. Ibigay na namin yung observation namin dito sa school. Ngayon naman, ako naman yung makikinig kung ano yung observation at kung paano ano yung na-obserbahan niyang ako? Kami? Kayo yung sa bahay, paano ba ang kanyang behavior? Para maintindihan natin. Akala ko kaya nga parent-teacher conference. Tawag dito parent-teachers conference. Akala ko ano lang, parent-teachers conference pala to. So may tanong po siya, ang tanong niya, ano rin pinag-obserbahan? Ayan. Ako, sa akin, ang na-obserbahan kay Amir, mahilig talaga siya makipagkaibigan sa akin. Na yun ang obserbahan ko. Although hindi ko sila kakasama araw-araw, ang napansin ko sa kanya, gusto niya yung mga extreme na mga laro. Gusto niya yung mga sports na kumbaga yung mag-enjoy siya. Mas gusto niya yung gano'n kaysa yung mga mag-telepono. Tapos, ang napansin ko kay Amir,
mabuli. Mabuli siya sa mga kapatid niya. Yun ang napansin ko. Ayun. Tsaka may preguntar to, no? Que tu observación tus niños, porque tú sabes tus niños, que tu observación en la casa. Yo he dicho, hay mucho tiempo molestar, solo así. Hay tiempo que jugar, así. Yo decir esto. Mi observación, porque ayer cuando hacía la escuela de casa, yo he hablado con mí, que no puede cuando la maestra habla y él así. No puede así. Esto para mí, perdonármelo, pero esto para mí, cuando un niño así, donde la maestra es desprecio, no puede así. No puede, sí. No puede. Yo no quiero así. Cuando la maestra habla, mirar, aunque escuchar, no saber, pero mirar. Cuando tú miras con atención, tú vas a ver. Sabi niya, napapansin nga daw niya kasi pagka daw nagsasalita, halimbawa yung isang tao at nakaganyan, kailangan daw tumingin. Para daw, syempre, respeto para sa iyo, para intindihin yung mga sinasabi. O, yun ang sabi niya. Wait lang, yung customer. Kung may customer pa po kayo. Uy, Ma'am Sharon, Happy Teacher's Day. Thank you. Alam mo na. Yung tawag dito, Ano kaya? alaga niya sa akin. Kinakabahan na. Actually, kinakabahan ako, Ma'am Sharon. I-reserve mo, mamaya mo sabihin. Mamaya mo sabihin, Ma'am Sharon. Nandito pa lang kami kay Amir. Ma'am Sharon, nakahanda na nga po yung pamalo ko mamaya eh. Uy, nasok ka naman ng konti, sister. Marami naman kung na sa akin. kailangan nyo tumingin. Kasi ano kasi talaga, yung mahilig mo. So parang kahit sa bahay, ano din siya, mabiro, yung dito, maano siya sa mga kapatid niya. Ganon, bully niya. Yun ang siguro ang ano niya, way ng lambing niya siguro sa mga kapatid na niya. Eh, minsan yung lambing eh, mapang-asar talaga. Yun talaga. Ano siya, mabiro talaga. Mabiro talaga siya. Para sa kanya okay lang yung ganon. Pero syempre, ito si Chama, gusto niyang ihubog yung anak niya sa tamang ano. Hindi pwedeng ganon. So magkaroon tayo ng ngayon sa part 3 natin, recommendations and agreement. O, di ba? Merong May recommendation din. So may nakasulat ako dito, recommendation. Siyempre, ang recommendation is to continue niya yung language tutorial, yung English tutorial para mas mabilis nga na matuto. Yan, kung pwede lang. Ang tanong ko, pag dito sa school, paano yung sa language nila? Paano sila kakindi ng mga klase nila? Nag-ano sila, meron silang mga nakakaintindi naman sila. Yun nga, naiintindihan na nila in English or in Tagalog, pero hirap sila na ibalik yung pananalita ng English o Tagalog. Maintindihan nila, pero yung pagka nagsalita na sila, yun ang may problem. Yun ang recommendation. Kung hindi mag-tutorial, siguro sa bahay, mas anuhan pa, medyo dagdagan pa yung oras ng pakikipag-usap ng Tagalog, ng English. Kasi Ma'am Leila, ganito, kung mag-tutorial sila, every day, di ba ikaw na yung tuturo, gano'n? Sino tuturo? Depende sa ano. Kunyari, mag-tutorial, ang tanong ko doon, ilang ko? Hindi naman gabi ko kung gano'n. Sure na gagabihin din yun dahil siguro mga 1.5 hours or 1 hour. Kung uwi nila 3:30, 4:30, sakto lang ano. Siguro 3:30 to 4:30, pwede naman. Or 5. Kaya nga lang yun ay... Yun ang pinaka-best. Pinakamaganda na yun ang natin. Kasi isa pang option na binibigay ko din sa inyo, kung nahihirapan na syempre malayo uuwian from kabanatuan sa inyo, baka may posible kayong makuha na mag-private tutor sa kanila kahit every Saturday lang or Sunday para at least nakakapahinga din yung mga bata, mas nasa mood na ipahinga na nila yung katawan nila ng kahit yung sa hapon ng Saturday, umaga ng Sunday, para at least halimbawa mga 2 hours na tutorial sa kanila, malaking tulong na yun. Kasi iniisip din natin, maganda nga din na mag-tutorial sila ng maghapon. Yun nga, sa una nating pag-uusap, pagod din yung mga bata, syempre nag-a-adjust sila dahil sa kanilang bansa, limited lang naman yung oras nila, half day, ganyan. Tapos ngayon, siguro adjusted naman yung katawan nila. Alam na nila yung klase ng pagtuturo dito. Mas matagal ang inuugol na oras sa eskwelahan. Ang magiging problema lang kasi natin, baka hindi din nila kayang i-absorb. Agad-agad. Agad yung halimbawa, pagka sobra ng
oras, 8 hours, like for example, sila nandito sa sa eskwelahan. Kung dadagdagan pa natin, kaya pa kayaan nila na posible naman na i-try natin. Baka sakali. Kahit 1 month siguro. 1 month. Ganyan. Itatry natin, tapos kapag adjusted sila, okay, continue. Kapag nahirapan, plan B tayo. Nasa bahay, hanapan na ng tutorial ng mag-tutor na Sabado or Linggo. Ayun, yun na lang yung natin. O, i-explain ko. So, mami, dicho, continuar de estudiar de inglés así, para más hablar con compañeras aquí, solo continuar así, pero todo está bien. Sabi ko, continuous lang yung pag-aaral, lalo sa English, para makapag-communicate sa mga bata. O, yun naman importante. And then, grades na tayo. Para sa grades ni... Ayan, para po sa ito po. Ni Victoriano, Amir. Para po sa grades po, i-explain mo pa rin ba o hindi na? Ipapasilip po sa inyo. Ayan. Pwede mo pakisilip, no? Kasi ako nga. Kayo, sisilipin ninyo. Oo, pero wag na lang kasi syempre, data privacy naman. Sige po. Ganito po mga amigo. Sa grades po ni Victoriano, ayan, yung kay Victoriano, so makikita natin yung learning areas or yung mga subject po dito. Sige. Mother tongue, Filipino, English, Mathematics, Science, Araling Panlipunan, MAPE, Music, Arts, PE, Health, yung MAPE natin, ESP, and Robotics and Computer. So mapapansin po natin wala pa po tayong mother tongue kasi nagkasakit po yung teacher nila. Yung mother tongue wala pa? Kasi nagkasakit talaga yung teacher, hindi natin yung inubliga na makapag-bigay. And tapos yung Araling Panlipunan din po ay hindi pa din na dahil nagkasakit din yung teacher nila. Nagkakasakitan na ang mga teacher. Nagkakasakitan. Bali, ang wala po dito grades pa po mga amigo, yung mother tongue at saka yung Araling Panlipunan. Pero meron naman dito kasing explain ko na lang kay Chamay mamaya kasi medyo mahaba na po yung video natin mga amigo. Wala tayo kay Misma pa. Parang kay mamaya ko na explain kay Chamay. Basta ito po ang grades po nila. So, ang pasado po kasi 75 pataas, di ba? Ito nga po mga amigo, yung grades po ni Victoriano ay Pilipino, sa Pilipino pa lang 75 na. 75 na po. So, pasado pa rin naman po, kaya lang mababa po yun kung sa Pilipino. Tapos sa English po mga amigo, ang grades po 79. And then po, kung tutusin, mababa po yun. Sa mathematics po ay 81 naman siya, mataas naman. Sa science po mga amigo ay 85. Ano ko po pala sa inyo, yung grades po nila ay iba-iba po ang teacher nila. Di ba iba-iba teacher nila? Iba-iba ang teacher nila dito. So, kung ano talaga ang nakuha nila, yun talaga. Sa Araling Panlipunan, wala pa. Tapos, sa MAPE po, mga amigo, ay sa MAPE po kasi, ano po siya, 87. So, mataas po. And then, sa music, 90 naman. Sa arts, 88. Sa physical education o sa PE, 86. And then, sa health po ay 84. Tapos, so, edukasyong pagpapakatao. Ano ba ang edukasyong pagpapakatao? Values education. Values education, 85 po. And then po sa robotics, so sa computer, 84. So, kung titingnan po natin lahat mga amigo, hindi ko na po pakikita sa inyo. Kung titingnan po natin, ay mababa talaga sila sa English at sa Filipino. Given na siguro yan dahil kasi bago lang talaga, first grading pa lang naman. At saka kasi, itong dalawang subject na to, language siya. Oo, language talaga. Language subject. Doon talaga sila may problema talaga. Oo, susulat sila, sasalita, magbabasa ng Tagalog at English, talaga mahihirapan sila. Mahihirapan sila. So, pero para sa iyo, Ma'am Leila, yung grades ni Victoriano na to ay okay naman o kailangan pa talagang i-improve? Kailangan pa rin i-improve. Okay para sa kanila dahil syempre understandable naman na consideration na lang sila na to consider na sila na 4
foreign sila, first time nila sa Pilipinas, maganda na din naman na start. Pero syempre, hindi tayo magsisettle na yan lang yun. So, kailangan natin i-improve. So, kaya nga tayo gumagawa ng, ng mga agreement natin, recommendations, para mas matulungan yung mga bata na mas mag-improve. Kasi yung kanilang pinapakita ay magandang panimula sa kanilang pag-aaral. And then, Ma'am Leila, para sa akin, ako personally, kung i-relate ko o ikukumpara ko yung grades ko before kila Vivian Camille, mas mataas po ito, promise. Kasi talaga nung ganyang edad po ako, mababa lang po ang grades ko. Hindi po talaga ako halos nag-aaral before. Hindi mataas to para sa akin. Mataas na siya para sa akin kasi that time iba yung grading eh. Ganito pa rin naman, kaya lang ganito yung 75 hanggang 100. Pero nung grade 3 ako, hindi siya ganyan kataas. Mataas na to actually. Tingnan mo nga sa may meron pa siyang 90 sa music. So arts, ibig sabihin talaga nag-e-excel siya sa mga ibang subject. Oo, gaya sa music, di ba? Excel. O sa art. Kasi talaga naman, ang mga bata ay, yung bawat tao, meron ng tinatawag na multiple intelligence. So, hindi lang siya mababase na iisa lang ang talino ng mga bata. Kaya makikita natin na meron talagang husay ang bata. Pero in fairness, Ma'am Leila, sa science niya, 85 siya, di ba? Yan talaga, sa subject ko talaga, interesado sila eh. Siyempre, naiintindihan nila ng type of tapos sa robotics, mataas din siya. Sa computer, 84 din. So, ayun. So, ayun pa mga amigo, ang tagal na ng video. At puputulin na muna natin dahil kay Misma. Pag-uusapan muna namin ni Mami ito para pumalaman. Pero all in all, pasado naman siya. Wala kasi 75 pa ba? 75, pasado naman, di ba? Wala naman siyang failed. Kasi below 75 po kasi, 74, yun po yung failed. Pero lahat naman pasado. Ayun. So ayun pa mga amigo, abangan niyo po ang pag-uusap namin about naman po kay Misma. At salamat po sa panonood at explain ko po ito muna kay Celsa.